DJ May, paano kaya yon? Nabisi ako sa trabaho, wala na akong oras, hindi na ako nakakapag-upload ng video at tuluyan na akong naging inactive sa YouTube. So dito guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pwede mangyari sa inyo sa content creator kung hindi na po kayo masyado nakakapag-upload ng video, ng live stream or ng shorts dito sa YouTube. So alam ko guys, madaming mga content creators ngayon ang madaming schedule, sobrang busy. No, syempre mas priority natin yung kung anong trabaho ang meron tayo, and at the same time alam naman natin kung paano natin i-level yung mga bagay na pina-priority natin sa hindi. At syempre yung mga nagko-content minsan hindi nila talaga pina-priority yung pag-create ng content dito sa YouTube. So ngayon guys, pag-uusapan natin para kahit papaano ma-enlighten kayo, magkaroon kayo ng kaliwanagan kung ano nga ba yung pwede mangyari sa inyo sa content creator kung hindi na po kayo masyado nag-upload ng video dito sa YouTube. So guys, gumawa lang ako ng ilang points dito sa aking phone na dapat natin i-consider kung tayo po ay hindi na masyado magiging active ngayon sa pag-upload ng video dito sa YouTube. So guys, hindi na natin papatagalin to. Kilala nyo naman si DJ Me, no? So straight to the point, direct to the point, na paliwanag. Let's go. So yung unang epekto, pwedeng bumaba yung reach. Okay, and of course, yung views ng ating video. So parang sinasabi dito guys na pagka wala tayong bagong video uploads is mas nagiging limited yung naabot ng mga videos na meron tayo, mga paluma or yung mga bago nating uploads. Okay? So madalas pinapaboran kasi ng algorithm yung mga active na content creators pagdating sa ganitong sistema. No? So kapag matagal kang walang upload, mas konti yung notifications and of course recommendation na nare-receive ng ating mga active subscribers and viewers. So isa ito sa dapat nating ingatan kung sakali man na kayo po ay medyo napapabayaan nyo na yung content creation, kasi even though sobrang ganda ng contents natin, dumadating sa point na kung yung content natin ay hindi na siya relevant or sabihin natin hindi naman evergreen yung content nyo, is talagang dumadating sa point na wala talagang nanonood dito or nagiging kokonti yung reach or naabot ng mga videos natin. So yun yung pwede mangyari sa inyo kung hindi na po kayo masyado nag-upload ng video dito sa YouTube, no? So pwede bumaba yung reach at saka yung views ng ating mga videos. Okay? So pakonti-konti guys, ito yung pangalawa natin na unti-unting nawawala yung engagement. Alam ko natalakay natin ito dun sa nakaraang videos natin. So kung hindi ka masyado nag-upload ng video, ito yung pwede mangyari sa inyo. So mas kaunti yung nagko-comment, nagbibigay ng like sa videos nyo, and of course yung tinatawag natin na returning viewers. No, meron kasi tayong tinatawag na returning viewers. Sila yung pabalik-balik na nanonood ng mga videos natin dito sa YouTube. So pagka nakikita nila na parang wala ka ng bagong video, dumadating sa point na naghahanap sila ng bagong content creators na pwedeng panoorin. So yun yung nagiging isang impact nun kung sakali man na wala kang bagong upload dito sa YouTube. Ano? So dahil nasasanay yung audience natin na wala ka ng content, so nasasanay na din sila na hindi bumalik sa channel mo kasi nga wala kang bagong video. Okay, so yun yung pwede mangyari sa inyo as a content creator. So nakakalungkot naman guys kung papabayaan natin yung mga channels na meron tayo, especially kung mag-stop na kayo sa pag-upload ng video. Okay, so yung pangatlo guys, pwedeng bumaba yung kita mo. Kung yung channel nyo ay monetize, pwedeng bumaba yung kita. Okay, so kung monetize yung channel, mas konting uploads, mas kokonti yung chance na magkaroon kayo ng sponsorship, ng kita sa revenue, sa super chat, no, sa supers, ayan, super stickers, membership. So yun, kasi nga kung nakikita ng mga viewers or mga subscribers nyo na parang yung last upload nyo like month ago, 2 months ago, 3 months ago, so parang nakakawalang gana din kasi. No, ako lalo na may pinapanooran ako dati, na-active siya sa pag-upload ng video sa YouTube at dumating sa point na parang umabot na ng 3 months, 4 months siya walang upload. So ako hindi na ako nakakabalik sa channel niya dahil nga hindi na siya ganun ka-active. So tanda ko no, nagpa-member ako sa kanya, dahil hindi na siya active dito sa YouTube, so hindi na ako nagpa-member. So yun yung isang malaking impact kung monetize ka. So pwedeng bumaba yung kita mo kasi nga yung mga viewers na nasanay sa mga bagong uploads mo is nawawala sila paunti-unti. So pag nawawala yung mga viewers natin, nawawala yung views, yung mga nagpapa-member sa atin, so bumababa yung kita natin dito sa YouTube. And of course, yung mga nakikipag-sponsor, brand collaboration, unti-unti din umuunti. So sayang naman.
Okay? So yung pang-apat guys, ito ang reality naman kung sakali man na hindi kayo masyado nag-upload ng video dito sa YouTube. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So hindi naman automatic na namamatay agad yung channel. Okay, so bakit? Kung may evergreen videos ka, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi kasing evergreen videos guys, ito yung mga contents natin na nakaka-focus sa education. Yung mga contents na hindi basta-basta nalalaos kahit ilang taon na yung nakalipas. More on tutorials, ayan, do-it-yourself videos, ayan, step-by-step guide tutorials for beginners. So ito yung mga contents na hindi agad naluluma kahit ilang taon na yung nakalipas. Kasi even though ilang years na, as long as relevant pa rin yung tutorial mo na yon, gumagana pa rin, may nanonood pa rin hanggang ngayon. Like for example, yung video mo is 6 years ago. Dahil gumagana pa siya until now, so pwede natin siyang i-consider na evergreen videos. Meaning, gumagana pa rin yung video na yon. Nagbibigay pa rin siya ng bagong subscribers, views para sa channel mo. Even though hindi ka na masyado nakakapag-upload ng bagong video. So ibig sabihin, hindi naman porke hindi ka na nag-upload is mamamatay na agad yung channel. So hindi po yun totoo. No, so minsan naisasalba kayo ng mga tinatawag natin na evergreen videos, especially kung nakapokus kayo sa educational niche. Okay? So yung panglima natin guys, may chance pa rin bumalik ang growth. So ito naman yung katotohanan even though hindi kayo masyado nakakapag-upload now sa inyong mga YouTube channels. Okay? Maraming creators na nagkakaroon ulit ng traction kapag halimbawa bumalik sila. Tapos naging consistent sila, hindi sila nagpalit ng niche. Kumbaga talagang bumalik lang sila. Tapos naging active ulit sila dito sa pag-upload ng video sa YouTube. So nagkakaroon ulit sila ng traction na kung saan nakakatulong ito para magkaroon ng activity yung channel between the audience, viewers, and of course subscribers. At ang maganda dito, may times talaga na may mga matatagal na tayong viewers na even though ang tagal mo nang walang upload, nasasabik sila or na-excite sila na panoodin ka ulit. So yun yung kagandahan, kumbaga hindi ka na ulit nahihirapan na alam mo yon, hanapin yung algorithm, yung viewers na meron ka kasi may manunod at may manunod sa iyo, lalo na kung may mga nakaabang naman talaga sa videos mo even though ilang buwan ka na or ilang taon ka na walang upload. So kumbaga nandun yung excitement ng mga viewers mo na uy, nandito na ulit si DJ May for almost 1 year, 2 years siyang hindi nag-upload, meron na siyang bagong video ulit. So nakakatuwa lang din sa feeling bilang isang viewer na yung pinapanooran mo is nagbabalik. So that's why maganda rin po yun, lalo na kung babalik kayo even though hindi naman kayo talaga totally busy, sabihin natin hindi nyo lang talaga na prioritize ang YouTube. So pwede naman kayo bumalik dito anytime. And kung mas magiging consistent kayo, especially dun sa niche na meron kayo ngayon, tingin ko is magtutuloy-tuloy pa rin po yung activity or yung growth sa inyong mga channels. Okay, so yun po yun. And guys, yung pang-anim natin, mas maapektuhan ng shorts trend content. Ayan, kung nakaasa yung channel mo sa mga trending topics, sabihin natin hindi mo na-establish ng maayos yung channel mo sa pamamagitan ng mga videos na bumubuo ng personal branding, is ito yung mga channels na hindi ganon kadali nakakabalik. Kasi nga umaasa ka sa trending topics. So kung matagal kang mawawala sa YouTube at hindi na nagiging relevant yung mga shorts or long-form videos mo, so may hirapan ka ulit hulihin yung algorithm kasi nga hindi na trending yung mga videos na in-upload mo last time kasi nga nakaasa ka nga sa mga trending topics. So sabihin natin ilang buwan kang nawala sa YouTube or ilang taon, so automatically yung mga contents na meron yung channel mo, hindi na siya trending kasi nga dun ka nakaasa sa mga trending topics.
No? So mas maapektuhan kayo kung nakaasa lang kayo dun sa mga trending news or trending topics, lalo na dun sa mga hindi magiging active ngayon sa YouTube. So yun po yung pwede maging problema nyo. Okay? So guys, reality, yung pagiging inactive sa YouTube ng matagal or yung mga content creators na walang upload ng sobrang tagal is hindi naman lagi negative, no, yung epekto. So, i-discuss natin. Minsan, mas okay to. Ayan, mas konting uploads pero mas mataas ang quality. Like si Mr. Beast, nag-upload siya ng video like once a month or once per 2 months. So, parang ganun yung time span niya. Pero grabe naman guys, no? Kada upload niya, umaabot ng 10 million views, 100 million views, or many more. So, kumbaga, talagang nakapokus siya doon sa kalidad ng video niya. Kasi nga, sabi nga natin dito sa YouTube is quality over quantity. Okay, so yun po yung masasabi natin dito. And of course, pahinga muna para maiwasan ng burnout. Yes. Isang dahilan guys, yung pagiging inactive dito sa YouTube. Hindi lang naman porke nawala ka ng matagal dito sa YouTube is parang tinatamad ka na or na-busy ka na sa trabaho mo. Yung iba talaga kailangan lang po nila magpahinga. Kailangan lang ulit nilang i-relax yung mga utak nila. Kasi yung pagiging content creator guys, hindi naman biro yun yung pag-iisip ng ideas. Biruin mo bilang content creator, parang laging gumagana yung utak mo na kailangan mo ng topic na bago. Kailangan mo ng contents na sa tingin mo madaming manonood. Kailangan mo ng content na sa tingin mo madaming matututunan or may entertain yung mga viewers na meron tayo. So guys, hindi biro yun. So ang nangyayari sa mga content creators na masyadong nagpapaka-stress sa pag-iisip ng content is talagang nababurnout sila. Or kumbaga talagang natutunaw yung excitement, yung gana nila sa content creator. Kasi nga nakakapagod yun Hindi yun biro. No, hanggat hindi nyo po nararanasan yung pagiging content creator ng sobrang tagal, hindi nyo po magagets yung aking ibig sabihin. Pero kung kayo po ay dumaan sa mga pagsubok dito sa YouTube, like dumating kayo sa point na parang wala na kayo maisip na content, talagang lahat ginawa nyo na pero sobrang limited ng ideas na pumapasok sa utak nyo, talagang dun nyo mararanasan yung pagod, yung burnout. So that's why hindi rin po masama na magpahinga kayo ng matagal dito sa YouTube kasi minsan kailangan lang po natin ng mahabang pahinga para pagbalik po natin mas malakas tayo dito sa YouTube. Okay? Yun lang naman guys, and kung sa tingin nyo madami po kayong natutunan sa vlog natin for today at na-motivate kayo, bumalik yung gana nyo sa paggawa ng content, don't forget to subscribe my channel, DJME, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na laging nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. And guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga DJME exclusive members na nagpa-member last month and this month. And bilang perks guys, pineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan monthly guys, ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito at isang DJME YouTube tips playlist na makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na YouTuber. Okay, so yun lang naman guys. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.